Maligayang pagdating sa Emisarios Unidos da Luz Channel. Kung natutuwa ka sa kwentong ito ng malapit ng mamatay, pag-isipang bigyan ito ng like at mag-subscribe sa channel. Ngayon magsimula tayo sa kwento. Ako ay isang mag-aaral sa kolehiyo sa oras ng head-on collision na nakabasag ng aking vertebrae. Medyo masama ang kalagayan ko, ngunit habang nakahiga ako doon sa emergency room sa ospital, naaalala kong naisip ko na walang paraan na mamamatay ako dahil bata pa ako at malakas. Hindi ako naniniwala sa Diyos o sa kabilang buhay, at naisip ko na kung ako ay mamamatay, kukundata na lang ako. Ako ay bata at malakas, oo, ngunit kahit na ang lakas ng kabataan ay walang kapantay kapag nakipagtalo sa kapalaran ng isang tao, at sa katunayan ay namatay ako sa operating table sa ospital. Ngunit ang alab ng aking pag-iral ay hindi rin madaling naapula, at sa halip na isang kawalang hanggan ng pagkalimot, nagising ako sa isang karanasan ng kaharian ng espiritu at ng liwanag at pag-ibig ng Diyos. Ang aking unang karanasan sa kaharian ng mga espiritu ay naganap nang ang aking espiritong katawan ay iangat mula sa aking pisikal na katawan. Sa sandali ng aking paghihiwalay mula sa pisikal na katawan, at habang ako ay lumipad sa itaas nito, agad na naging maliwanag na ang aking anyo bilang espiritu ay ang tunay na ako at na ang aking katawan ay hindi kung sino ako, ngunit sa halip ay isang bagay na konektado ko sa aking sarili. Buhay sa lupa. Kagad pagkatapos umalis sa aking katawan, nalaman ko na kaya kong pumunta sa maraming lugar ng sabay-sabay, at ituon ang aking pansin sa maraming bagay ng sabay-sabay. Kasabay ng pagtutok ko sa mga surgeon na nag-oopera sa katawan ko, nasa hallway ako sa labas ng operating theater nakikinig sa usapan ng dalawang nurse. Habang nag-oopera ang mga surgeon, nalaman ko ang dalawang magagaan na nilalang na tila nakasuot ng liwanag sa paanan ng mesa kung saan inooperahan ang katawan ko. Ang mga sinaunang liwanag na nilalang o mga anghel ay lumitaw bilang mga nilalang na may napakagandang kagandahan, ngunit kung sila ay lalaki o babae, hindi ko matukoy. Ang mga liwanag na nilalang ay nakipag-ugnayan sa akin sa pamamagitan ng liwanag na nagmula sa kanilang mga mata, at ginamit nila ang parehong liwanag upang pagalingin ang aking nasirang katawan. Walang ideya ang mga surgeon kung gaano sila tinutulungan ng mga mag-ana nilalang na ayusin ang aking sirang katawan. Naaalala ko ang pagmumuni-muni habang pinapanood ko ang mga liwanag na nilalang na pinapasok ang aking katawan ng kanilang nakapagpapagaling na liwanag. Sa bisa ng pagpapagaling na nagagawa ng liwanag sa iyong katawan, magagawa mong ipagpatuloy ang iyong buhay sa lupa at makakalakad ka muli, muling tiniyak ng mga anghel. Biglang narinig kong nag-alarm ang heart monitor sa operating theater, at nakita ko sa screen ng heart monitor ang flatline ng signal ng puso ko. Alam ko sa sandaling iyon na ang aking katawan ay namatay, at sa kabila ng mga pagtitiwala ng mga anghel, naniwala ako na naabot ko na ang katapusan ng aking buhay sa lupa. Sa aking karanasan sa labas ng katawan, naranasan ko ang pinakamalalim na pakiramdam ng pagkakaisa sa lahat, at ang karanasan ng pagkakaisa ay sumasalamin sa aking kaibuturan ng napakalalim na talagang hindi ako sigurado kung gusto kong bumalik sa buhay sa Earth. Nadama ko ang matinding pagmamahal sa lahat at taos-pusong pagnanais para sa kanilang kapayapaan at kaligayahan. Noon ko nalaman ang isang lagusan kung saan ako dinaanan ng napakabilis. Habang naglalakbay ako sa tunnel, nakita ko ang pinakamagandang bituin sa kalangitan sa gabi habang nakatingin ako sa langit. Pagkatapos ay nagsimula akong makaranas ng pagsusuri sa buhay, at sa panahon ng pagsusuring iyon, binalikan ko ang pinakamahalagang sandali ng aking pagkabata. Sa pagsusuri, binalikan ko ang mga sandaling iyon kung saan ako ay mabait o higit na nakikipag-ugnayan sa Diyos, at binalikan ko ang mga sandali na alam ko sa lalim ng aking pagkatao noong panahong dapat akong maging mas mabait at hindi gaanong mapanghusga sa iba. Sa pamamagitan ng pagsusuri, kitang-kita na ako ay isang taong nauugnay lamang sa aking pangkat at naging mapagmataas sa antas na minamaliit ko ang mga nagdarasal para sa akin. Sa panahon ng pagsusuri sa buhay, nakita ko na ang mga kaluluwa ng mga nagdasal para sa akin ay nakamamanghang naliliwanagan ng liwanag, at mula sa kinatatayuan ng espiritu, nakaramdam ako ng hiya at pagkapahiya sa naramdaman o ginawa ko sa kanila noong nakaraan. Nakadama ako ng labis na panghihinayang sa paraan ng pagtingin ko sa mga taong iyon, na ipinasya ko sa aking sarili na mula sa sandaling iyon ay hindi na lamang husgahan ang mga tao batay sa kanilang mga aksyon at para sa mukha na kanilang ipinakita sa mundo, ngunit sa halip, tumingin sa ang mas malalim na pagkatao at sa mas malalalim na motibasyon na nagbibigay buhay sa mababaw na personalidad. Ang aking paglalakbay sa lagusan ay natapos na, at ito ay sa dulo ng lagusan na natagpuan ko ang aking sarili na napapaligiran ng pinakamagandang tanawin. Sa paraisong iyon, ang damo ay napakalalim na lantian at perpektong pare-pareho ang kulay na tila walang nakadikit dito. Sa nirvana na iyon, naramdaman ko sa aking pagkatao na ito ay isang lugar na napaka-perpekto sa bawat aspeto, isang lugar na wala sa lahat ng bagay na hindi nararapat.
Ito ay isang kaharian kung saan ang lahat ay sumabog sa buhay, at alam ko sa loob ng aking pagkatao na ako ay talagang nasa lugar na iyon na tinutukoy ng mga tao sa aking buhay bilang langit. Ang pag-ibig ang pinakamahalaga, at ang pag-ibig lang ang dala natin. Maging tulad ng isang maliit na bata, ang ilan sa mga mensaheng dumating sa aking isipan nang ako ay pumasok sa langit, at nang marinig ko ang mga mensaheng iyon, nagsumamo ako sa Diyos na kung ako ay babalik sa aking buhay sa katawan, na gawin niya ang kanyang naramdaman ko ang presensya sa aking buhay upang magbigay ng inspirasyon sa akin at punuin ako ng pag-asa. Di nagtagal pagkatapos ng aking pagdating sa langit, ang aking lolo ay nagpakita sa aking harapan. Siya lang ang alam kong dumaan sa pintuan ng kamatayan, at isa na ang puso ay lagi kong iniisip na dalisay, at sa pamamagitan ng pagkakaisa ng ating mga diwa sa langit naranasan ko ang walang harang na ningning at kadalisayan ng walang pasubaling pag-ibig. Gusto mo bang magpatuloy sa liwanag ng Diyos? Tanong ng aking lolo. Nang sumagot ako ng sang-ayon na nagsimula akong madama na ang aking diwa ay iginuhit sa liwanag ng ganap na kadalisayan, ang liwanag ng Diyos. Ang pag-ibig ng Diyos ay hindi lamang nagpakita sa akin bilang isang maliwanag na liwanag kundi bilang isang bagay na nararamdaman ko sa kaibuturan ng aking pagkatao, isang pag-ibig na yumentig sa aking kaluluwa sa paraang hindi maipahayag sa mga salita. Ang pag-ibig ng Diyos ay napakalawak na para akong tinamaan ng atomic bomb ng pag-ibig. Ang pag-ibig ng Diyos ang nagpaunawa sa akin kung paano natin itinatanggi sa ating sarili bilang mga tao ang karanasan ng pag-ibig dahil alam natin ang ating mga obligasyon na itinataguyod ng takot, at ang takot na iyon ang may posibilidad na kumokontrol sa ating buhay. Sa ating mga takot at pagkabalisa na laging naroroon sa ating mga iniisip, tayo bilang mga tao ay nawawala ng pagkakataong tunay na kumonekta sa isang pag-ibig na mas malaki kaysa sa maaari nating isipin. Kung bibigyan natin ang ating sarili ng pagkakataong mamuhay ng may kamalayan sa pag-ibig na iyon sa halip na may kamalayan sa takot, ang mga tao ay mamumuhay ng masaya at payapa sa kanilang kapwa. Magiging isa tayong lahat sa karanasan ng banal na pag-ibig na iyon at ang kaalaman na ang banal na pag-ibig ay laging sagana, nasa lahat ng dako, at karapatan na ibinigay ng Diyos sa atin. Malalaman natin ang ating sarili na karapat-dapat sa pagmamahal na iyon dahil ito ay hindi maiiwasang bahagi ng ating buhay, kung hindi ito ganap na kumakatawan sa ating buhay. Ang pag-ibig ng Diyos ay ang pag-ibig na hinahangad at hinahangad ng bawat isa sa atin, at ito ang katotohanang pinagbabatayan ng lahat ng ating mga hangarin habang nasa lupa. Pagkaraan ng ilang oras sa langit, naramdaman ko ang mga panalangin ng mga tao na humihila sa akin pabalik sa aking katawan, ngunit sa karanasan ng banal na pag-ibig na iyon, hindi ko na nais na bumalik sa aking katawan at sa buhay sa earth. Ito ang iyong kapalaran na maging isang guro, sabi ng Diyos. Sa aking pagkabigo, nagsumamo ako sa Diyos na payagan akong manatili sa Kanya. Narinig kong nagsimulang tumawa ang Diyos habang pilit na itinutulak pabalik sa aking pisikal na katawan. Naniniwala ako na ang ating mga kaluluwa ay katulad ng sa mga manlalakbay o mandirigma. Lahat tayo ay nagsisikap na matuto ng isang bagay dito sa pamamagitan ng mga drama na pumupuno sa ating buhay sa lupa. Naniniwala ako na ang mga nakaalaala sa pagmamahal ng Diyos at ang mga nakaalala sa langit ay nanalo na sa labanan. Hindi mahalaga kung ano ang mangyari dahil alam natin na ang pag-ibig ng Diyos ay laging naroroon, sagana, napakalaki, at walang kondisyon. Oo nga, nagkakamali tayo, ngunit hindi nawawala ang pag-ibig ng Diyos.